Ang ganda-ganda nito sa profile pic nito. Nakatayo to sa barko at naka-full uniform with cap. Di naman niya malagyan ng heart react dahil di naman sila friends. Kapag ako, mainis sa'yo, I will ravish you. Damn it! Gigil na dinuro niya pa ang picture. You keep on insisting that I have a girlfriend while I already broke up with her because I was fucking tired. Makikita mo, Kiana. Don't damn tell me that you are the swan princess. I am one hell of a prince of my kingdom, too. Bumuntong hininga siya kapag kuwan. Naiinis siya. Sumasakit ang itlog niya sa konsumisyon. Hindi niya alam kung bakit. Madali lang naman ang solusyon at sa kanyang problema. Tumalikod at binigay nito ang gusto nun ng pag-iwas. Ganun lang. Kung yon ang gusto nun, edi sige, give her what she wants. If she's not interested in him, why the hell would he keep on pushing himself towards her? Mas mabuti pa ang umiwas na lang din siya. Naiiling na nagtungo siya sa banyo matapos i-itcha ang smartphone niya. Parang nasira ng buong araw niya. Puyat pa siya dahil 2:00 na siya nakauwi. Tapos ngayon gumising siya na maaga para maghanda dahil di naman siya gaano excited sa golfing. Saka naman siya itataboy ni Kiana. Sino ba siya sa akala niya? Humarap siya sa salamin. Sinuri ang sarili habang sinalubong ang mga kilay. Who do you think you are, huh? He talked to himself but was referring to Kiana. She has gotten into his nerves and he is mad because he was fucking dumped. Bastard siya. Tang ina. Alay ko po, mama. Yun ang angal ni Alora sa ina nung kalad ka rin niya ang anak. Palabas ng bahay. Sorry, anak. Nakanguwi niyang sabi dito pero wala siyang magagawa. Nagmamadali siyang makalabas para pumunta na sa mall. Mag-aalauna na at baka dumating na si Asher. Malay ba niya kung di yun na nakinig sa gusto niya na wag na silang puntahan pa? Mas mainam na makaalis silang mag-ina. Uuwi sila at 5:00 na ng hapon. Doon sila sa mall maglilibang. Kinukurot siya ng kanyang konsensya dahil natanggap niyang sahod, 23,000 pesos. May nakalagay pa na note na ang 5K para kay Diana doll. Bigay yon malamang ni Asher. Nasa loob naman na envelope. Ang note kaya't wala namang nakakaalam. Pero kahit na magsugat pa ang kalooban niya, sa pagkurot ng kanyang konsensya, hindi pa niya babawiin ang kanyang sinabi na ayaw niya na maging malapit sa isa't isa. It is the defense mechanism for her daughter. She is just trying to protect Elora's feelings. Analin niya sa loob-loob niya. Gusto rin niyang protektahan ang sarili sa pagkahulog. Iba kasi ang kilos ni Asher kaysa kay Camilo. Si Asher ay makulit. Para bang hindi iyon titigil hanggat di nakukuha ang gusto? Malamang businessman yun. Nagpapasalamat siya sa chat tungkol sa extra na pera na natanggap niya. Pero agad din niyang sinara ang wifi. Nang buksan niya iyon, wala namang reply sa kanya. Nang ipagsin niya siya ay hindi. Ano nga bang pinamamadali mo? Wala pa naman si Asher. Sabi ni Belen kay Kiana. Papalis din ang kanyang lola para mamili sa grocery. Hawak na nito ang 5,000. Sabi niya bumili din to ng gusto. Bigay niya rito ang 2,000. Hindi niya masabi na walang Asher na darating. Bitbit niya ang bag ni Elora na may ilang damit dahil nga ayaw nitong iwan. Ito rin ang namili ng isusuot. Nakasuot to ng isang pares ang sports outfit na bihira nitong isuot. Liban kung sumasali ito sa libreng training ng mga sports tulad ng tennis at badminton. Nakasuot din to ng sombrero, pink ang kulay. Katerno ng rubber shoes nito. Sa postura nito ay talagang papunta nito sa golf course. Parang hindi naman to magmukhang epal. Nag-short na lang din siya at t-shirt na itim. Di siya umimik sa lola niya. Di niya alam kung paano sasabihin dito na di naman tuloy ang pagpunta nila. Sa mall kami, la. Bulong na lang niya sa hangin para di makita ni Elora. Di kasi nito alam na bibili sila ng laruan na matagal na nitong gustong makuha. Oo. Bulong din ni Belen. Lumabas na sila ng pinto. Di niya alam kung anong mararamdaman niya na makitang wala na doon ang sasakyan ni Asher. Para din siyang nalulungkot pero mawawala yon sa isang araw. Lilipas din ang nararamdaman niya. Saan daw po tayo susundin ni Tito Heyos, Mama? Basta, may surprise ako sa'yo. Aniya para iligaw ang atensyon ng anak. Ngumiti lamang naman to at tahimik na naglakad habang hawak niya sa kamay. Nakarating sila sa labasan at agad nang pumara ng jeep. Sinakay niya si Elora at saka siya sumunod sa loob. Di pa nag-uumpisa ang lahat sa kanila ni Asher ay natapos na. It is better this way.
Mahirap makarelasyon ang isang lalaki nagpapanggap na walang nobya pero meron naman pala. Biglang humarap si Kiana sa kanyang anak. Hawak ang isang kahon na naglalaman ng manika na balak nilang bilhin. Nasa loob sila ng branch na isang pamosong pamilihan ng mga pambatang laruan sa loob ng Mega Mall. Tada! Masayang sabi niya kaya't napangiti ang anak niya nang tignan ng laruan. Pero tila may kulang. Elera looked sad though he was smiling at her. May pakiramdam siyang pilit lang kasiyahan nito. Kanina pa rin to palingalinga sa paligid ng mall na para bang may hinahanap na importanteng tao. Kilala na niya. Kahit dito magtanong alam na niya si Asher ang hinihintay nito. Halika, babayaran natin to agad para makakain na tayo. Yaya niya sa anak na tumango. Mukhang nawala ang magic ng Diana doll kay Elora. It doesn't make her happy now. It does but not twice as much as before. Napatingin tuloy si Kiana sa manika at lumaman din. Ang ngiti nito. Her daughter wants a different kind of magic now. Pakiramdam niya naghahanap na to ng pagmamahal na isang ama na mali naman ang taong pinaghahanapan nito. Pumila siya sa counter para makapagbayad na siya. Nasa tabi niya ang anak. Kinalkan niya ang bag para sa pera. Pagkatapos sila doon, lumabas na sila pero ganoon na lamang ang pagtili ng kaluluwa niya na makita niyang isang gwapo at matangkad na lalaki. Sinusundan niyo ng mga tauhan. Agad niyang tinignan ang anak niya. Pasalamat siya dahil sa isang ibang direksyon to nakatingin. Peste talaga si Asher. Sa dami ng mall sa mundo, bakit naman nandito rin to? Baka may date ito sa girlfriend. Anak, dito. Aniya kaagad sa kahinila si Elora nang walang paalam. Kailangan nilang makalayo kaagad bago pa yun makita ng anak niya. Doon tayo sa may ice cream. Aniya pa at saka lumingon. Di naman sila nakita ni Asher. Salamat. Agad siyang tumungo sa may stall ng ice cream. Kahit si Elora, itinago niya rin. Hindi naman siya masyadong pahalata. Nakatunga nga tuloy ito sa kanya na para bang namamalisyosohan sa mga kilos niya. Bakit pa parang nagmamadali tayo, Mama? Tanong na nga nito. Siguro hindi na nakatiis. Ha? Wala anak. Maglilibot pa kasi tayo eh. Hindi na po ba tayo susunduin ni Tito Heos? Malungkot itong tanong sa kanya. Di na siguro anak. Marami kasi yung gawain sa buhay. May syota na yun eh. Malungkot itong kumarap. You mean girlfriend, Mama? Yes. Napakamot niyang sabi. Ayaw pa nito ng syota. Ang gusto girlfriend. Minsan gusto niya itanong kung saan to kumukuha ng kasosyalan dahil ang kanila naman itong lugar, mga uhugi ng bata. Minsan kakaiba talaga si Elora sa lahat. Her daughter is very reserved. Kapag naglalaro ito, pamasid-masid lamang ito, hindi katulad ng iba na bardagulan na. Pero sabi po, wala siya chicks. Huwag ka anak maniniwala doon ha. Sa akin ka maniwala dahil ako ang mama mo. Ako nga, nakakita sa TikTok app. Gusto niya idugtong pero pinigil niya ang sarili. Di ito umimik. Mas lalo pa itong nalungkot at yumuko. Kakain lang tayo ng ice cream para maging happy ka. May dayadal ka na baby ko. Hindi ka pa ba masaya? Saya po. Elora sadly replied. Nakatingin to sa sahig kahit wala na siyang nagawa pa. Tumingin na lamang siya sa ice cream para umorder. Tinanaw niya si Asher sa kung saan niya yun nakita kanina pero wala na ito doon. Salamat. Baka natagpuan na noon ang girlfriend niya na hinahanap. Muli, binaling niya ang atensyon sa mga ice cream na may iba't ibang flavors. Isa pa, nung vanilla saka cookies and ice cream, toppings ng vanilla almond. Sa cookies po, chocolate na lang with candies. Aniya sa tindera. Tinignan niya iba pa mga flowers ng ice cream sa karton na nakadikit sa may harap ng stall. Kapag kuwan iniabot ng babae sa kanya, ay yung mga natapos niya nang magbayad. Tumingin siya sa tabi niya at sa kalawang pagkakataon sa tanambuhay niya para siyang papanawan ng ulirat. Nawawala na naman ang kanyang anak. Elora! Mangyak-ngyak siyang napapihit at taig pa niyang tinamaan ng bolang asin na makita niya si Asher na nakatayo sa mismong likod niya na ngayon kaharap na niya. Karga nito si Elora na malaki ang ngiti but to her surprise, Asher was looking at her unkindly. Parang ang sungit ng tingin nito sa kanya. Wala sa sariling nadilaan niyang ice cream pero nakatingin pa rin siya sa mukha nito. Fuck! He mouthed as he looked away. Kapag kwan, binalik nito ang paningin sa kanya. I hope that even though you don't like me, you will not tell lies to her.
Anito sa kanya kaya napakunot noo siya. Lies? Anong lies naman ang sinasabi nito? Siya pa ang sinungaling ngayon habang ito nga ang nagpapanggap na walang girlfriend? Bumuka ang bibig niya para magsalita pero tinalikuran siya nito. At ang nakakainis bitbit nito ang kanyang anak. Hoy, sandali po! Aniya habang padila-dila sa ice cream. Kaliwat kanan ang dila niya dahil hindi pa niya naibibigay kay Elora ang isa. At ang anak niya ay walang interes sa pagkain. Ang anak ko po, akin na! Aniya pa. Ang lalaki ng hakbang ni Asher at ang gwapo nito sa suot. Tulad ni Elora nakasombrero ito. Sir Asher? Aniya kaya tumigil to at pumihit. Muli niyang dinilaan ng ice cream, kabilaan. Stop licking that. Sayang po favorite ko po to. Anak ko, ito na yung sayo. Sorry, mauubos ko na. Elora got the ice cream. Di na po kita maalok kasi nadilaan ko na. Baling niya sa binata. It's okay. Iba ang dinidilaan ko. Po? We're going to the golf club, Kiana. That is not a request. That is an order. Di siya nakaimik sa seryosohan ng boses nito, pero hindi siya patatalo. Yung ano nyo nga po? Pinanlakihan niya to ng mga mata para makuha nito ang sinasabi niya. Ang nobya nito ang kanyang tinutukoy. Alin? Girlfriend niyo po, Tito Heyos? Sabi naman ni Elora. Ewan ko sa mama mo, kung saan parte ng mundo humuhugot ng sinasabi niyang girlfriend ko. Parang naiinis na sagot nito at napahagikik ang bata. Muli siya nitong tinalikuran. Humabol siya dahil sa anak niya. Ganon siya hanggang sa makarating sila sa parking at malay nitong naisakay si Elora sa loob ng isang napakagarang puting pick-up. Binuksan nito ang passenger door, pagkatapos ay umikot agad sa kabila. It's up to you whether you will come with us or not. Isasama ko si Elora? Sandali po, di ba't kidnapping yon? Count yourself too, lady. She blinked. Sumakay ito ng sasakyan niya at siya ay parang itinlos sa kinatatayuan niya. Lusaw na ang ice cream pero mas lusaw pa ang utak niya. Ba't kasi deny ito ng deny sa katotohanan? Sandali nga tahanapin niyang account ng babae sa TikTok app at sinampal niya sa baon ng ulo nito ang katotohanan na pilit itong pinasisinungalingan. Tinignan niya ngayon kung makakatanggi pa to. Kawawa naman ang Lori na yon na walang kaalaman na hindi ito inaaming nobya. Nasa na ba yun? Ang daming Lori ang lumalabas. She did not stalk that account last night. Baka mamaya kung ano pang isipin nun na na-stalk siya. Ngayon na lang tinignan para naman maniwala sa kanya ang anak niya. Parang kahit kasi si Elora ay hindi na naniniwala pa sa kanya. Kanina lang ubod na nanungkot pero ngayon makikita na ang kasiyahan sa mukha. Ang nagpapasya rito isang lalaki na pag-aari naman ng iba. Nakatiimbagang si Asher ng buhay ng makina ng sasakyan. Sumulyap siya kay Elora at ginitian ng bata. Tapos sinulyapan niya si Kianang tutok na tutok sa smartphone nito. He heard everything. Nasa likod siya nito nang dumaldal ito ng kung ano-ano kay Elora. Nasa bahay siya kanina ng kanyang kuya, the adopted one. Nang tila mapansin siya ng ate Moana niya, hindi na siya mapakali. Kung nakakabutas daw ng kotso ng puwet niya, malamang nasira na niya ang sofa sa walang tigil niyang kakakislot. Para kasi siyang iniihaw ng tumbong kanina, lalo pa na makita niyang 12:00 na ng tanghali at auna nang sinabi niya magsusundo siya. Ang sabi niya hindi siya pupunta sa bahay ng mga Montenegro, pero ayun at nagmamadali siya na halos gawin niyang paliparan ng kalsada. Pagdating sa labasan, tumigil siya dahil nagdadalawang isip na naman siya kung tutuloy ba o hindi. Eksakto, nang itigan niya ang pickup sa tabing kalsada, nakita niyang naglalakad ang mag-ina. Sumakay ang dalawa sa jeep. Kung siya'y parang iniihaw na tumbong, si Kiana naman parang hinahabol ng 10 tumbong ng kabayo dahil nagmamadali ito. Well, he bet she was trying to escape from his presence. Kung bakit naman ay sasandali pang yung naisip nitong mag-mall, habang alam nitong may nasira silang usapan na mag-golf. And now, wala rin tong magawa para pairalin niya ang pagiging boss niya. It served its purpose anyway, and he was quite proud. Hindi ito umubra sa kanya. Naiirita siya na pinagpipilitan nito kahit kay Elora na may girlfriend siya. Wala nga. Tumingin to sa kanya at pinagmamasdan siya. Nakikita yun ng binata sa sulok ng kanyang mga mata. What? He asked with a bossy tone. Wala po. May papakita po ko sa inyo at saka kayo tumanggi sa sinasabi ko. Hinahanap ko po ang ano. Alin? Salubong ang mga kilay niya. Yun pong account. Lori? Account? Lalo siyang napakunot noo. At sinong Lori naman ang sinasabi nito?
Hindi niya alam kung sang parte ito karamihan kumukuha ng pangalan na iyon. Walang humpay ang pagsuscroll nito. He can see in her face that she's so eager to find this thing. Her eyes were on the phone but her tongue kept on licking that damn ice cream. Naparanok si Asher. Kanina pa siya naakit sa ginagawa nito. Pakiramdam niya pagkalalaki niyang dinidilaan ni Kiana. Sandali po at ipapakita ko sa inyo si Lori. Fire it! Hamon niya na may kasama pang tango. Hindi ko alam, inventor ka rin pala. Ano naman kaya ang sinasabi nito? Kung may nakakatuwa man sa mga nangyari, yun ay naisama nito na para bang di nito iniisip ang takot na sila lang sa sasakyan at tila sila lang ang magkasamang tatlo. Pinigil ni Asher mapangiti nang umismid ito. Totoo naman nag-iimbento to ng babae para lang makaiwas sa kanya. Aha! Bulalas nito at napakatipikal ng likod ng sandalan. Para itong nakakita na isang tinatagong krimen. Pinatigil ko ang sasakyan, sir. Kapag napatunayan kong nag-iimbento ka, titigilan mong kakatawag sa akin ng sir at hahayaan mo ako lumapit sa inyo and you'll let me do my thing. Whatever I want. Deal? Napatigil to at wari nag-isip pero maya-maya ay para itong ngumiti. Na nagsasabing siya ay talunan. Deal po, she proudly said. Kung mananalo po kayo. He smirked and sighed. Of course he will. Umanda na to sa kagandahan niya. Eto na, nakita na niya ang ebidensya sa lahat ng pagpapanggap nito sa kanila ng anak niya. Nahigit niya ang paghinga sa pagkairita sa babaeng maganda. Agad niyang pinindot ang uploaded photos na nakita niya kagabi. Ang dami ng likes and comments. Nasa 20,000 likes at kagabi lang yon ini-upload. Ha? Asher pulled over. It is time to stop all of this. Nandito po. Pagkatapos po nito'y uuwi na kaming mag-ina. Agad nitong kinuwang smartphone at tiningnan yon. Napakunot na ito matapos mag-swipe. Tapos ay tumangutango. I don't know her. Bala walang sabi nito kaya kahit sarado ang pinto, ay para siyang nahulog sa kinaupuan. Sir Asher naman po. May nakikipag-ano po ba sa hindi kakilala? Anong ano? Eh di ko naman yan inano. She just kissed me after taking a pic. I don't even know her name. Dukot ang noong sabi pa nito sa kanya. Hindi siya naniniwala. I was just a caption. Kahit ikaw pwede mag-picture tas sabihin mo boyfriend mo ko. Anito pa sa kanya. Dinig niya ang pagkikik ng anak niya. Kung girlfriend ko yan, for sure, you will find so many videos and photos of me on her social media account. Scroll it, he ordered. Agad siyang sumugot pero walang nakita na kahit anong litrato nito. Iba't ibang lalaki na ang nakita niya. Hindi ito maaari. Mapapahiya siya at matatalo siya sa deal nila. Agad niyang binuksan ang comment section. Nagbasa siya habang ninenerbiyos. Lalo na nang muling paanda rin ni Asher ang sasakyan. Kampante ito na mali siya. Hindi po pwede yun. Hindi siya mali. Muli niyang binalikan ng comments. Wow, sana all nakahalik sa God. OMG, so gwapo. Saan ang party? Lahat naman pogi boyfriend mo. Lols, congrats sa papik. Sana maimbita rin namin siya sa party. What's his IG? May reply siyang binasa galing sa Lori na mismo nag-upload ng mga litrato. I did not have the chance to ask. He was in a hurry. At least I was able to make nakaw of a kiss. Har. Wala sa panahong nahigop ni Kiana ang tunaw niyang ice cream. Napeste na. Hindi nga yung girlfriend ni Asher. Nakipicture lang babae tapos sinakawan daw ng halikang binata. What now? Tanong nito kapag kuwan. Any more evidence, Miss Kiana Inventor? Ang sama ng tingin ay pinukol niya rito. Pedrosa. Humalakak lang ito at saka siya sinulyapan. Inventor ka ng issue. Talo mo pa si Christopher Min. Now, what else did you find? Show it to me, sweetheart.